First Peter, ang unang Pedro. Okay, salamat sa Diyos kung po sa mga may mga kaya ng mga bago, alam pa natin ang Panginoon sa buhay nila. Meron po kayo makitang bago, pakibagin po niyo yan. Kasi may bago po tayo. Alam niyo na ang ibig sabihin ng Bible. Sabi sa Bible, anong sabi sa Lucas? Libo-libo, milyon-milyong anghel ang nagdiriwang sa langit dahil daw po siya sa kaluluwang nakasumbong sa Kanya. Amen. Kaya po yung mga nag-aakay ng kaluluwa na may katawan. Ang sabi ko sa Bible sa Daniel, ano daw? Magniningning ng parang tala sa bahay ng Diyos. Kaya magsikap po tayong magyaya, makatay, turuan natin sila sa mga paniwalang aralin, lalong-lalo na sa pagbabasa ng Bible. Kung tawagin natin ay devotion. Sapagkat yun ang magdadala sa kanila ng linaw sa kanilang pag-araw ng buhay. So, yung po mga bago, lalo ngayong Pasko, gusto niyo magregalo, pinakamagandang regalo po talaga Bible. Okay. Gusto po niyo bumili ng Bible, marami po tayong mga Bible na mabibili, pero online nga, murang-mura lang sa online. Yung mga generics Bible, yung mga babaw na salin, mga ng balita, Biblia, yung pinaka-the best na pwede natin maibigay sa ating kapwa. Sapagkat yun ang susi. Sino po sa inyo nagbabasa na ng Bible araw-gabi? Nag-devotion na? Puri ng Panginoon sa inyong buhay. Sa last week po ng last week ng January ng December, magre-recognize ako ng mga devoted na nag-aaral ng babasa ng Bible yung kanilang devotion. Kaya ayos nyo ang inyong mga devotion, isend sa akin kung pang ilang araw na kayo nag-devotion, wala nang kayo ay mag-start ng inyong devotion. So, i-recognize natin at mag-pray natin kay Lord. Now, let us go to sa First Peter. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Ama. Sabihin sa sabay Ama. Ama. Yung tinatawag po nating Ama. Bago po natin pag-aralan, basahin muna natin yung verse 17. Sabi sa verse 17, binasa ni Sister kanina, walang pinapabura ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang Ama, kapag nanalangin kayo sa Kanya, igalan niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. So ito pong talatang ito ay verse na kung saan ibinigay ni Apostol Pedro sa kanyang mga mambabasa na kanyang sinulatan. At ang sabi po dito ay ang Diyos, wala po siyang favoritism sa mga anak niya. Sometimes sa bahay po, yung mga magulang, hindi naiiwasan, meron silang tinatawag na favoritism sa mga anak. Siguro dahil kung yung batang yun pag-inuutusan, masunurin, at yung isa naman pag-inuutusan, ayaw, meron munang marcha bago susunod. Alam niyo na yung mga anak pag-ayaw, mamarcha muna sa snake. Ano yung mamarcha? Bago sumunod. So dahil yan, parang magulang, kung walang aral ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng tinatawag na paborito. So kaya dahil dyan, nagkakaroon ng rebellion sa bahay, dahil yung hindi paborito, galing doon sa paborito. So dahil yan, mayroong mga division sa loob ng mga pamamahay. But sa Biblia, sa mga anak ng Diyos, sinasabi ni Pedro, na Apostol Pedro, wala pong paborito ang Diyos. Lahat kasi paborito niya. Kaya mapalag ang pamilyang pantay ang tingin ng magulang sa kanilang mga anak. Mapalag mga anak ng gano'n. Sana po tayo mga magulang, kunting paliwanag mo ito na sa mga anak natin dapat fair ang lahat. Para pareho po ang turing dahil para pareho mo naman mga anak yan. Amen po ba? Naalala ko tuloy, bago ko tuloy-tuloy ang paliwanag ito, naalala ko tuloy yung kasi bang kalimutan ko. Naalala ko tuloy ang tatay ko. Tatay ko kasi pugi. Dalawang bahay po siya. Yung anak po niya sa pangalawa, ay itinulong ko kung tunay na kapag po yun. Minsan dumalaw po dito sa akin sa mutanda. Hindi ko inaasahan, hindi niya alam na tatay ko pala nandoon. Kasi kami pong lahat ay, hindi pa nakakakilala sa Panginoon tatay ko, 25 years kami inabando na ng aking tatay ang nagpalaki ko sa akin ng nanay ko. Kahit po yung anak ng tatay ko sa pangalawa, inabando rin ng tatay ko, iniwanan din. So kaya lumakas po kami
alam niyo na, wala kaming tatay. So yung kapatid ko sa pangalawa, kung anong ginawa sa amin, yun din ang ginawa sa pangalawa. So the same kaming victim ng mga pangyayari. So dahil dyan, nung dumating, nung malaman ng kapatid ko na nandun ang tatay niya, yung sama ng loob niya, hindi niya mailabas. Kaya ang ginawa, dali-dali ko siya nilabas. Tinungga ang dalawang religious na malaki, tinungga niya. Talagang malasing siya. Para malamig siya, para magbalik niya, may lakas siya ng loob na masabi niya yung kanyang sinasaloob sa kanyang tatay. Mamaya-maya dumating. Sabi niya, aba, nandito pala yung magaling ng tatay. Magaling ng tatay. Sabi niya, dapat sinabi mo, nasa loob mo sa ng banda. So, lang lahat ng sinabi ganun. At hindi lang mga, dahil sa pinabayaan siya, sabi niya, ay hindi mo kumaagay sa pananampalataya mo. Ibig sabihin, wala kang kasing pagtutuko. So, hindi naniwala ang kapatid ko. Hindi mo kumaagay sa pananampalataya mo. Yun naman tatay ko, dahil sa siyang ama, nasaling ang ego, pero pastor na yun, nasaling ang ego, yung sinabi niya, kung gano'n, hindi rin kita kikilalanin anak, sabi ko niya. Nakita po ninyo, even na mananampalataya, ano? Ay may gano'n, pag nasaling ang ego. So, nung marinig ko yun ang kapatid ko, di simple anak, lalo kong nag-indig. So, madaling salita, nag-away na yung tatay doon sa harapan ko. Ako, inuutusan pa ako ng tatay ko, nasabi, palayasin mo yan. Palayasin mo. Ako naman po, bilang anak, hindi ko malaman kung alin ang kagilingan ko yung tatay ko na nakabiktima rin sa akin. O dahil yung kapatid ko, nakawawan na. So dahil po dyan, may bisita pa lang ako, yung pinsan ko, na isa, natitingin lang. Sabi ko, kung palalayasin ko yan, kapatid ko yan, mas maganda kayong dalawang lumayas. Kasi sabi ko sa kanya, alam mo, hindi mo pwedeng tanggihan yan, batang yan. Buong ngayon ang kapugihan mo ng araw, tatanggihan mo ngayon. Natawa-tawa ko yung pinsan ko. So ngayon, yung bunga pong ng ganon, yung pangyayari ngayon, yung po ang nagdala kung bakit ang kapatid ko naging Muslim until now. Tapos yung tatay ko ngayon, luluhod-luhod, iyak-iyak, maborn again lang, makakilala sa Panginoon niya kanyang anak. Mahirap, dahil nataniman po siya ng maling tanim ng magulang. Now, kaya po mga kapatid, ito may kaugnayan sa ating pag-uusapan. At bilang mga mananampalataya, eto na tayo. Yung verse 17, talagayan muna natin yung mga sinulatan ni Pedro. Huwag muna natin i-transmit sa ating ngayon. Kasi para makarelate po tayo, magkaroon tayo ng learning, magkaroon tayo ng tamang application. Then sabi po dito, God there is no favoritism. Sabi nga po dito sa New Living Translation, and remember that the Heavenly Father, say the word Heavenly Father, yung Ama sa langit, hindi Ama sa lupa, Diyos ito yung Abba Father, naging isang Abba. Okay, paliwanag natin yung salitang Abba. Salitang Hebrew po kasi tatay po yun. Ang Diyos lang po ang tinatawag na Abba. Ang sabi po dito, remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. Kung saan doon kayo nananalangin, ang sabi niya, walang paborito. He will judge or reward you according to what you do. So sabi niya, siya ay hinahatulan niya ang bawat isa, binibigyan niya ng reward ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So you must live in reverent fear on Him during your time here as a temporary residence. So sabi niya, bawat tinatawag natin siyang Ama, igalang natin siya. Ang ginamit ko rito, reverent fear, ibig sabihin, banal na pagkatakot. Sino mo banal na pagkatakot? Banal na pagkatakot. Sabi dito, kailan natin gagawin yun? During na tayo ay nandito, nabubuhay bilang mga temporary residents. Sino sa inyo naniniwalang hindi ito ang tunay mong bayan? Amen. Ang tunay nating bayan ay ang langit. Tayo'y pagsamantala lang dito sa lupa, may nag-iedad ng 40, may 20 nga lang, at mga iba ay maabot ng 80, depende.
Pero bihira nang umabot ng 100. May 90, yung giant ko buhay pa 90, pero hindi umabot. Bakit? Dahil pagsamantala lang tayo dito sa lupa. Hindi ito ang permanent residence. Mayroong dalawang permanent residence na sinasabi ng Biblia. Una, langit, para yan dito sa mga sinulatan at sa mga tagapakinig ngayon. Pangalawa, impyerno, para din yan sa mga sinulatan at para doon sa mga nakikinig dito sa lupa. So mga kapatid, ang tao ang pipili. Kaya nga, pagdating dito sa verse 17, ang sinasabi na yamang tinatawag niyo sa Ama sa inyong pananalangin. Ang sabi niya, igalan niyo siya. At ang sabi niya, habang kayo nabubuhay dito sa lupa bilang temporary, bilang pagsamantalang tirahan. Okay. So dapat excited po tayo dun sa pangwalang hanggang tirahan. At ito ang pag-usapan natin. Tingnan po nyo, bago po yung tinilaki ni Pedro, tingnan natin ang konteksto ng pagkasulat. Simulan natin sa verse 1. Address. In-address po ni Apostol Pablo ni Pedro sa mga mananampalatayang nangalat sa buong daigdig. Sabi niya po dito, mula kay Pedro na Apostol ni Jesucristo, ibig sabihin siya po ay alagad, disciple ng Panginoon. Mahal po mga pinili ng Diyos na nangalat at niran bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So yung mga habi niya, mga mahal ng mga kapatid, naninirahan bilang mga dayuhan. Sabi natin dayuhan. Saan? Dito sa lugar ng Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia. Nasa Asia ba tayo? Inabot ng Asia at Bithynia. Ang sabi ko dyan, in-address ko ito sa mga mananampalataya. So ang mensahe ni Apostol Pedro, hindi sa baguhan. Ito po'y para sa mga sumampalataya na sa Panginoon na nangalap sa iba't ibang dahilan. Mayroong nausig, mayroong dahil sa negosyo, o dahil sa nitibong pamumuhay. Nangalap sa mga lugar na ito. Sabi ko dito, mga mahal ni Pedro, mga mahal kong mga kapatid. Okay. So in-address ko yan. Tapos sa verse 2, pinaliwanag ni Pedro yung calling. Sabi niya, pinili kayo ng Diyos, Ama, noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yung pagpili ng Diyos, hindi pa tayo pinapanganak, pinili na tayo ng Diyos. At kailangan lang natin mag-respond sa pagkapili sa atin ng Diyos. Sabi niya dito, pinili na kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. So yung pagpili sa atin ng Espiritu Santo ay para sundin natin si Jesus Christ. May mga nagsabing pinili sila ng Holy Spirit, pero si Kristo, hindi nila pininiwala ang Diyos. Diba? So, para sabi niya, sundin natin si Kristo, at ang sabi, upang tayo malinis sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Bakit? Sinabi ng Bible na pag walang pagtigis ng dugo, walang pagtubos sa kasalanan. Natubos si Kristo natubos ni Kristo, ang dugo ni Kristo sa ng Kalbaryo, at dahil yan, tayo ang sumampalataya doon ay nalinis. Sabi niya, sumay nyo na ba ang higit pang biyaya at kapayapaan? So, binigyan po sila ng blessing. Sa verse 3 at hanggang 4, ay pinaliwan ni Pablo na kayo ay naipanganak ng muli, na born again kayo. Sabi niya gano'n. Purihin natin ang Diyos Ama, ang Diyos at Ama, ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakilan ng awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi umububas. Daw sa verse 3 to 4, ay na-explain ni Apostol Pablo na sabi niya, you have been born again. Sabi niya, born again kayo. Sino ba born again? Na ipanganak kayo muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So nang nabuhay si Kristo, tayo ay na-born again. Kaya nga tayo binabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. So makikita natin, na-born again. Sabi diyan, at ang experience ng pagiging born again, ang sabi niya, ito ay nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa. Ibig sabihin, ang tao talaga kailangan mag-born again. Pinaliwanag po yun ng Panginoon kay Nicodemo sa Juan 3:3 hanggang 7. Na everybody must be born again. Sabi po niya ni Jesus kay Nicodemo, na isang guro ng mga Hudyo. Now, makikita po nyo, itong experience
Kayo po ba, na-experience nyo ba kayo ipanganak? Kailan nyo na-experience na kayo ipanganak? Nung kayo ay naging ibinuntis. Ngayon, i-take note po nito kasi sa first day ng January, ang preaching ko po ay suwing reading. So magpupuntis tayo ng kaluluwa sa panalangin na mayroong pag-iyak sa Diyos. Magtatanim tayo, magpipray tayo na mayroong pinig. Na makita natin, kailangan mayroon tayong ipanalangin na ipabuntis, katulad yun, para siya ma-born again. Naranasan natin mapanganak, di ba? Ako naranasan ko yan, pero wala akong malay niyan. Pinanganak ako ng nanay ko noong 1970. Doon ako pinanganak. March 30, 1970, pinanganak ko ako. Sa isang bayang mahirap sa kabundukan. Doon ako isinila. So, na-experience kong ipanganak ang aking mga magulang. So, sabi niya, kailangan ma-experience natin ang muling kapanganakan. Sabi dito ni Paul, ni Peter, kayo ay naipanganak ng muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Cristo. Kung walang nabuhay ni Cristo, walang born again experience. So sabi niya, nabuhay si Cristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na nakahandang mana ang Diyos para sa atin. So ito yung ating mana, ito yung ating hope. Ang tawag po dito sa Hebreo, ito daw po yung anchor of life. Ito yung born again experience natin. Yung pagtanggap natin sa Panginoon, yung kamatayan ni Jesus, yung pagtanggap natin sa kamatayan ni Jesus para sa atin, yung po yung experience na mabubuhay tayo. Ang sabi po ng Hebreo, naklat ng Hebreo, it is the anchor of life. Angkla. Di ba ang barko? Pag hinulog ang angkla, hindi nakakaalis kung walang, doon lang siya. So siya yung nag-hold nito sa mana. At ang manang ito, hanggang sa langit, ang sabi, hindi nasisira, hindi pumukupas. Ito'y nasa langit na nakahanda sa bawat isa sa atin. Tingnan po ninyo, pagdating ng verse 5, ito'y nakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa verse 5, at sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Habang naghihintay kayo ng kaligtasan na nalang inayag sa huling panahon. So ito yung paghukom. Ito yung paglulubos. Ligtas na tayo, pero darating si Lord upang tayo hukuman. At upang ang mga nasa Kanya mapunta sa langit at yung iba sa kaparusang walang hanggan. So sa verse 5, rinefresh po yung mensahe na through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo'y maliligtas. So ibig sabihin, sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso 2, verse 8 hanggang 10, na ang mga gawa ay hindi magagamit sa kaligtasan. Hindi kayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawain, kaya naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya ng pananampalataya ang inyong tinanggap. No? May mabubuti kang gawa, wala ka namang pananampalataya ni Kristo, useless. Ang kailangan, magkakaroon ka ng mabubuting gawa, magkakaroon ng halaga ang mabubuting gawa pag mayroon ka ng pananampalataya. So una mo na faith, and then saka lang magkakaroon ng value ang iyong mabubuting gawa. Sapagkat sabi sa Isaias, ang sabi, ang mabubuting gawa ay parang basahan lang. Parang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. So ang pinakakailangan ay faith. Kaya sabi dito, rinefresh ko yung sa pamamagitan ng inyong pananampalataya ay iingatan ng kapangyarihan ng Diyos hanggang sa malubos sa huling panahon. Sa verse 6 to 7, yan din ang dahilan, ang reason kung bakit magtatagumpay kayo sa mga pagsubok, sa testing. Sabi sa verse 6, dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lamang at dapat ninyong maranasan. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok sa apoy, para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya, kapag napatunayan-tunay ang pananampalataya nyo, papupurihin kayo pararangalan pagdating ni Yesu Cristo. Napansin po ba ninyo? So, dahil sa pananampalataya, sabi niya, makakatagal kayo sa iba't ibang mga pagsubok. Imbis na malungkot, anong sabi daw? Magiging masaya. Kaya pag dumaraan tayo sa pagsubok, dapat ang ating attitude ay mayroong
Dapat na tayo magalak. Bakit? Anong mayroon? Mayroong promotion. May promotion na dumarating. Dapat daw matuwa tayo kapag dumaras tayo sa testing. Para daw ano? Kung ang pananampalataya, ang hintulan ni Pedro, kung ang ginto, ay para daw mapatunayan kung dalisay, anong ginagawa? Pinaparaan sa apoy. At para lumabas ang tunay na ginto. Galing din naman ang pananampalataya. Ang tao pinapadaan sa pagsubok, sabi, para malaman kung tunay o hindi. Alam mo ba niyo mga hindi tunay na pananampalataya pagdating sa pagsubok, nalalaglag, nawawala ang buwal. Pero ang totoong pananampalataya ay hindi habang sinusubok. May kasabihan na tinuro sa akin, luluko na ang tunay daw na sundalo, habang daw nasusugatan, lalong tumatapang. Yun daw po ang tunay na sundalo. Dahil sundalong luluko, veterans, habang daw nasusugatan, lalong tumatapang. Sa pananampalataya, habang tayo sinusubok, lalong gumaganda ng gumaganda ang ating buhay. So, makikita po niya dito, verse 7, ang sabi niya, masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Napansin po ninyo, mas matindi ang pananampalataya kaysa mga bagay-bagay. Ang pananampalataya, sabi ni Judas sa kanyang sulat sa verse 3, napilitan akong ang isulat sa inyo ay isang panawagan na ipaglaban ang napakahalagang pananampalataya. Ang word na ginamit doon, napakahalaga. Sa English po ay precious. Precious. Walang maitutumbas. Ang pananampalataya para na ibinigay sa atin, walang maitutumbas na ito, pila, diamante. Kaya napansin niyo dito, napakahalaga sabi ang pananampalataya kaysa ginto. May ginto ka kung wala ka ng pananampalataya, kasi hindi ka naman pupunta. Sapagkat ang pagpasok sa langit, pananampalataya ang kailangan. Ano sabi po ng Romans chapter 10 verse 17 o 14-17? Sabi niya, ang pananampalataya ay napakahalaga. Okay, makikita po nyo. Ano pa ang context ng verse 17? Verse 9 to 10. Verse 9 to 8, ang sabi niya, kahit hindi nyo siya nakita, ay mahal nyo siya. Kahit hindi nyo pa siya nakikita hanggang ngayon, sumampalataya pa rin kayo sa Kanya. At umapaw ang inyong kagalakan na hindi kayang ihayag ng bibig. Dahil tinanggap nyo ang bunga ng pananampalataya na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. Sabi po dito ni Apostol Pedro, kahit hindi nyo nakita si Kristo, sumampalataya kayo at kayo'y namumuhay ng masaya at masaya kayo sa inyong pananampalataya. Sino sa inyo nakita na si Kristo? Di ba? Nabasa lang natin sa Bible. Walang makita ng mukhaan. Pagdating ni Kristo, makikita natin ang lubos ng mukhaan. Ako po'y nagkaroon ng vision habang nasa isa akong gawain. At hanggang ngayon, ang mukhang yun, hindi nawawala sa ating mga mata. Until now, makikita ko siya. Yung mukhang yun, na kulay ginto ang buhok, na nagpa-brown-brown, na napakagwapong lalaki, nakita ko po yun habang nag-worship sa Church ng the Lord Hands Christian Ministry. Ako'y umattend ng isang conference. Actually, conference na yung Deliverance Conference. At habang nag-worship, lumabas po yun sa aking worship. At hanggang ngayon, hindi ko siya nakakalimutan. At marami din ang mukha ng Panginoon. At dahil dyan, meron po akong enjoyment habang ako pag nag-pray, nakikita ko siya, ako po ay lumalakas. So makikita po ninyo, pinakitaan ako ng vision ng ganyan, marahil para hindi ako manghina. Then, tinanggap ko siya, kahit hindi ko siya nakita ng mukhaan. Nabasa ko siya sa Bible, narinig ko siya sa preaching, sinampalataya ko siya, at dahil dyan, ini-encourage marahil ako ng Holy Spirit para doon. At dahil makita po nyo, sabi dito, kahit hindi nyo siya nakita ang mukhaan, kayo masayaan. Sabi niya dito, at ito'y malulubos pagdating ng Panginoon. So, in-encourage ni Pedro ang mga sinulatan po niya, kanyang mga mabasa.
Sa verse 10 hanggang 12, sinabi niya dito na yung kaligtasan ito, yung panampalataya nito, maging yung mga unang propeta, pati mga anghel, excited dito. Sabi niya, tingnan nyo, sa verse 10 hanggang 12, sabi niya, ang kaligtasan ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kalooban ito ng Diyos sa atin. Ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila, na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Napansin niyo po ba? Even yung the prophets, sinaliksik ay mabuti. Ito. Verse 12, ipinahayag din sa kanila na ang mga bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin ngayon. At ngayon, napakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang ipinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritong isinuko sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipapangaral ninyo. Napansin dito sa mga talata, sabi niya, yung mga propeta, siniliksik nila ito mabuti sa kasulatan mula sa sulat ni Moses at ng ibang mga propeta kung kailan ito magaganap. At ang sabi po dito, at alam nila ang mga propeta ang silang nauna na ang mga kanilang natanggap na revelasyon galing sa Diyos na kanilang isinulat ay hindi para sa kanilang kabutihan. Kanino kabutihan? Kundi kabutihan para sa mga taong makakabasa nito. Tayo ngayon. At sabi niya, ito ngayon nga, sumampalataya na tayo dito. Kaya, sabi nga dito, even ngayon mga anghel ng Diyos, nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipapangaral sa inyo. Even the angels, excited po silang malaman ang mensahe na ipapangaral sa lupa. Kaya siguro yung anghel, pag nautusan magdala ng mensahe para sa mga propeta, sa mga taong matagalan, tuwang-tuwa siguro. Excited sila. So, okay. Kaya dapat po, excited po tayo dito. Verse 13, ang commendation, hanggang 14, sundin ang Diyos. Kaya lang kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibibigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo nung hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Okay, napansin po ni Dan, may warning. Huwag na niyong balikan yung masamang hilig na hindi pa yung nakakakilala. Lalo daw tayo maging masunuring anak. Amen po ba? Kaya napansin nyo, binanggit na yung anak. Kasi pagdating ng verse 17, isigigigit ni Pedro na sundin natin ang ating Ama na nasa langit. Tingnan. Verse 15, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpagkamadaling kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Verse 16, sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpagkamadaling kayo dahil banal ako. Kaya nga po mayroon kong devotion. Kaya po kayo tinuruan ko mag-devotion araw at gabi para makapamuhay po kayong banal, malinis, araw at gabi. Pag walang salita ng Diyos sa umaga, wala kang gagawin kundi ayon sa iyong gusto. Amen? Pero kung meron kang nabasa, meron kang salita ng Diyos na susundan. Kaya nga araw at gabi, ang ating ginagawa, bawat isa sa atin ay talagang ipursyo ang pagdidibusyon. Sabi ko nga sa asawa ko kay Pastora, yung mga pamangkin kong gusto kong taman ng salita ng Diyos, siguro kailangan natin igaluwa natin sila ng Bible. Bilhan natin ng Bible, kahit muna lang, turuan natin sila mag-devotion sapagkat yun ang pamana natin ibigay sa kanila. Na sila ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, araw at gabi. So yung devotion is very important. Now, pagdating ng verse 17, dyan na tayo. May encounter na natin yung sinasabi ni Apostol Pedro. Sabi ni Pedro, so, sa kabila ng kanyang mga tinalakay, sinabi mo niya, God, there is no favoritism. Sabi mo sa katabi mo, paborito ka ng Diyos. Sabi mo sa kanang sabi sa ikaw din. Ibig sabihin, lahat tayo, paborito. Hindi ba kayo excited, paborito kayo ng Diyos? Amen. Wala pong pinapaboran ng Diyos. Lahat tayo ay paborito. Amen. Pwede mo ba yung sabihin, huwag pinang practicein mamaya pag mag-pray ka.
Lagi, yakapin mo ang sarili mo. Paborito ako ng Diyos. I am favorite of God. Para sa kanta na, I am a friend of God. So, sa kanta, I am a friend. Pero dito sa kanta, sa sabihin natin, I am a paborito ako ng Diyos. Hindi si pastor ang paborito ng Diyos. Siguro si pastor, dahil pastor siya, preacher siya yung paborito ng Diyos sa church. Mali. Ano sabi ng Bible? Walang itinatangi ang Diyos. Ang tingin ng Diyos sa kanyang mga anak ay pantay. Napansin po ba niyo from verse 1 to 16? Meron pa kayo nakuhang learnings from verse 1 to 13. Sa sulat ng Apostol Pedro sa mga nagkalat ng mga mananampalataya sa kanyang panahon. Now, let us do something ngayong umaga sa pag-transmit ng Word of God sa atin. Ilagay natin sa atin ngayon. Ikaw, mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, kahit hindi mananampalataya, mahal sila ng Diyos. Yan ang dahil kung bakit kailangan natin silang abutin. Maganda ba ang devotion kagabi sa aklat ng Jonas? Sa kauli-uling talata. Sa kauli-uling talata. Ano yung kauli-uling talata? Sabi ng Panginoon kay Jonas, kasi si Jonas galit talaga siya sa mga taga-Ninive. Meron naman talaga dahilan si Jonas sa mga taga-Ninive kung bakit siya nagalit. Kasi itong mga taga-Ninive, pag linulusob ang Israel, matindi ang ginagawa talaga. Walang awa kung bumatay sila. Wala pang pelikula si Rubin Padilla, meron na sa Biblia. Walang awa kung pumatay ang mga taga-Ninive. Pag sinalangin nila ang mga taga-Israel, lahat patay. Walang tira. Pati hayop nila katulong sa paninira. At hindi lamang ka na. Di ba tayo, naalala ko, yung damdamin ng mga Pilipino sa panahon ng Hapon, naalala ko si tatay ni Rubin Flores. Inabot niya, nasaksiyan niya nung bakit pa siya ganito ng bata, nakita niya yung kanyang busong kapatid kung paano iniksa ng Hapon sa ere at sinalubog ng Baybita. Nakita niya. Tatakil sa kanyang isipan. And yet, paglipas ng 30 dekada, bumalik ang mga Hapon. May daladalang mapa, hinahanap ang mga kayawanan sa wawa. Nung malaman ni Brother Dario, naghasa ng itak. Panahon na para gumanti. Kasi nasaksyan niya. Ito yung mga Hapon ako, gusto ko masaktan sila. Alam mo, pinunta ng Pastor Brother Dario, tatlong dekada na, yung tagal na yun. Sabi niya, patawarin mo na yung mga Hapon. Yun ang ginawa ng mga Hapon eh. Pagsakol, tusok. Pagpagan ng babae, okay, akin eh. Kaya may nakwiran sa Pilipinas eh. Pag noong panahon na may Hapon, tago mga babae, may Hapon. Ngayon, umating ang panahon na 90s, nauso mga Japayuki, labas anak, may Hapon. Now, balik tayo dito sa Ninive. Sa Ninive, mas malupit sila. Kasi, buntis na inabutan, biyak po yan. Bibiyakin po yan ng itak, papatayin niya sa musulo. Kasi, ang katwiran ng mga taga-Ninive, pag isinilang yan, kalaban yan. Ganon sila, ganon ang kanyang mentality. Pati buntis, patay. Kasi pag isinilang yan, dumaki, isibol yan, magiging kalaban din yan. So wala silang itinitira. Kaya si Jonas, yung propeta, may dahilan kung bakit tumakas sa Diyos. Tatanong nyo ba kung bakit hindi sumunod si Jonas nung tinawag ng Diyos na mangaral sa Ninive? Ayaw niyang maligtas ang mga taga-Ninive. Gusto niyang maparusahan. At alam ni Jonas na ang Diyos ay mabait at mabuti at mapagmahal sa kanyang likha. Kaya kung siya'y nangaral na, dito tayo, tumakas siya eh, nalubog nga sa dagat, linunok ng ano bang linunok sa kanya? Malaking isda. Mayroon mong pangalan? Wala. Mabuti na lang, nagbabasa kayo ng Bible. Pag sabihin niyo, maliyan na. Now, linunok siya, 3 days, na nasa loob siya, nag-3 days and night, nag-pray po siya, at sa kanyang prayer, susunod na kita Lord. So, linunok mismo sa Ninive mismo, sa dalampasigan mismo ng Ninive. Then, sa kanyang pangangaral, sinabi po niya utos ng Diyos, at pumunta siya sa isang lugar na liblib na, tila parang malayo na sa lungsod,
para pag nagpaulan ng Diyos ng apoy, ay ligtas siya. At siya yung nagsilong-silong sa punong kahoy at naghihintay sa mangyayari. Anong sabi ni Jonas? Nung 3 araw na wala pang nangyayari. Sila sabi ko na nga ba na kaya nga ayaw mo sumunod sa'yo kasi nakakabagan mo sila pag sila nagsisi. Ayaw ni Jonas yun. Matindi talaga ang hinanakit at pukot ni Jonas sa mga taga-Nineveh. Meron ba kayong experience na gano'n? Na kahit magmumura na ganyan tayo ng tao na parang masakit pa rin sa loob na parang ayaw mo born again ng tao na. Parang mas maganda matignan kung nasa impyerno siya. Eh minsan kung meron tayo gano'n, magsisina tayo at hindi na tayo natawag sa Diyos. Si Jonas, meron gano'n. And then, habang naiinitan siya, ang ginawa ng Diyos, mabilisan. Galing ng Diyos, nagpatubo ng isang punong mayabong para siya ay hindi mainitan. Tuwa naman si Jonas. Pero kinagabihan, ipinakain ng Diyos sa ubos agad. Kaya kinabukasan, galit siya. Ang sabi ng Diyos, nagagalit ka ba? Oo, sabi ni Jonas, nagagalit talaga ako. Sabi niya, kung dyan sa puno na yan, pinahalagaan mo yan, wala kang pagod dyan, sabi ng Diyos. Diba? Ako pa kaya? Ako pa kaya, nasabi niya, na may likha sa taga-Nineveh. Ang Nineveh ay mayroong 120,000 mahigit during that time. At marami pang hayop. Sila pa kayong pagmamamatay na wala silang salita ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na makaalam ng kautusan niya ang mga taga-Nineveh para sila makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang Diyos ng Israel makilala ng mga taga-Nineveh as a father, as a great provider. So pinaliwanag ko yun. Ang ganda ng Jonas, kung tinignan po ng Jonas, makikilala niyo ang isang rebuilding lingkod ng Diyos at makikilala niyo naman kung gaano ang Diyos na mamahal sa kanyang mga lilikha. Imagine, kung i-transmit natin ngayon, sabi ko dito sa aklat. Kaya sabi dito, bilang mga anak, napansin niyo ba, sa aklat ng Nineveh, sa aklat ng Jonas, nakita niyo ba may paborito ang Diyos? Wala. Wala. God, ang Diyos natin ay Diyos na mabagin at nagliligtas sa gusto niyang maligtas. At gumagamit ng mga tao upang kahit rebelde pa ginagamit ng Diyos para lang maligtas ang tao. Si Jonas po rebelde. Meron palang propetang rebelde, yung ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil meron silang mga dahilan, meron silang mga prinsipyo na hinahawakan na gano'n. Pero ginagamit ng Panginoon para ang tao makakilala sa Diyos at maligtas. So, sa verse 17, kaya nga, and remember that the Heavenly Father to whom you pray, yung tinatawagan natin, ang sabi niya, walang paborito. Now, idiniin mo rito sa gitna, He will judge or reward you according to what you do. So sabi ng Tagalog, siya hinuhukuman niya, hinahatol niya ang bawat isa, o binibigyan niya ng reward o ng pabuya, ang bawat isa ayon sa kanilang ginawa. So tayo ay tatanggap ng reward o ng gantimpala o ano pa man, depende sa ating ginawa ngayon. Kaya ang sabi ko dito, so you must live in reverent fear. So yung salitang so you must, the word na must, pag sinabi ko ka sa sulat, it's a must. Ibig sabihin, ito daw ay talagang kailangan. Hindi pwedeng hindi gawin. Yung salitang must. Minsan pag nagpapadalang sulat, sabi niya, everybody must attend. Parang ngayon, sa bukas, lahat daw po kailangan pag-absent, umattend. Ang absent. Ibig sabihin, walang matatanggap na blessings. Kasi attendance is a must. Yun, nagagawin niya. So dito sa talata, sabi niya, it is a must. Sabi niyo po dito. So, sabi niya, so you must live in reverent fear on Him. Ito na, matindi na. Kung tinatawag daw natin siyang Ama, bigyan natin siya ng reverent fear. Sino reverent fear? Ito daw po yung banal na pagkatakot. Pag sinabi, susundin natin ang Diyos sa paraang
May kabanalan. Sabi sa verse 15 to 16, sabi niya, banal ang Diyos, kaya dapat kayo magpagkabanal ano man ang inyong ginagawa. So kung tayo tumatawag sa Diyos, ang sabi niya, mamuhay tayong may kabanalan. Igalang natin siya dahil siya'y banal. At ang paggalang pala sa Diyos, yung pagsunod sa kanyang kalooban na mamuhay tayong malinis ayon sa kanyang mga salita. Paano naman tayo makakapamuhay ng malinis? Kailangan may Bible, may salita ng Diyos tayo binabasa araw at gabi. Hindi natin inilihim. Ikaw mismo magbabasa ka at mag-aaral ng Biblia araw at gabi. Kasama tayo sa kinakatamaran ng karamihan. Tapos tatawag tayo sa Diyos. Paano natin tatawagan ang Diyos na hindi natin kilala? Ang salita ng Diyos lang magpapakilala sa atin sa Kanya. Amen. Pag binasa natin ang Bible araw at gabi, nasumunod tayo sa mechanics ng ating devotion, mababasa mo ang Biblia sa loob ng isang taon. Isang taon mababasa mo ang Bible. At kung paulit-ulit taon-taon habang inabubuhay, lalo mong mamamaster, lalo mong masusunod ang Diyos sa paraang may kabanalan. Bakit maraming mga simbahan at maraming mga tao hindi makasunod at namumuhay hindi sa kabanalan, tuloy sa kabalbalan? Wala po kasing alam na salita ng Diyos. Nalala ko tuloy sinasabi ni Hosea, naman natin si Hosea chapter 4 verse 6. Ang bayan po amin ng Diyos ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman sa aking mga kautusan. Ang tao daw pinapapahamak, wala kasing alam, walang knowledge sa salita ng Diyos. Kaya tama ang Joshua chapter 1 verse 8. Basahin mo yun, tinitilihin mo yan araw at gabi upang masiguro mo ang pagsunod sa Diyos at sa gayon ikaw ay magtatagumpay, magpapalain at magtatagumpay. So yung blessing sa kayong prosperity sa kayong tagumpay, yung victory, nasa pagbabasa ng Bible. Habang nagbabasa po tayo ng Bible, kaya nga po nung mag-preach ko ako sa patay, sa lamay, sa uling lamay, ang turo ko po ay hindi kung paano tanggapin si Jesus. Ang turo ko po ay kung paano sila magdala sa pagbabasa ng Biblia. So wala pa akong i-introduce kundi magkaroon ng connection sa Biblia ang isang tao. Kasi pag nagbasa ng Bible, doon niya na malalaman, tama yung pastor. Sa kabilang dako, pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi mo malalaman kung tama yung pastor, hindi. Sa unang banda, ang good news, pag nagbasa ka ng Biblia, malalaman mo kung tama ang tinuturo ng pastor o hindi. Pag nagtitipuson tayo ang gabi. Sa ikawang banda, pag hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi mo rin malalaman kung ang turo ng pastor ay mali o tama. Amen. Amen po ba? Amen. So, napakalaga po ito. Kaya sabi dito, kung tayo po'y nananalangin sa Diyos, dapat kilala natin Diyos na ating tinatawagan, ang tinatawag nating Ama. Kaya sabi niya, dito, magkaroon tayo ng reverent fear. Malalim po itong verse 17. Ito po'y klase ng pamumuhay. Sabi niya, so you must live in reverent fear of Him. Kailan? During your time here as temporary residents. So here, ngayon sa atin, dito, bilang ating pagsamantalang tirahan. Dito sa ating pagsamantalang tirahan, maganda dahil nakakaroon tayo ng yung mga pagsamantalang nating mga gamit. Meron tayong motor, meron tayong sasakyan, meron tayong bahay, everything. Meron tayo ng mga susunod na mga alahas. At everything na pwede natin dito, yan ay lahat ay pagsamantala at iiwanan din. Pero, pag binasa mo niyo ang Bible, kung anong meron doon sa tunay nating bayan, sabihin natin sabay-sabay, tunay nating bayan, Tunay natin bayan. ang sabi ko doon ay kakaiba. Basahin ang aklat ng bahayan, nasa bahay na tayo, di ba? So, nasa bahay na tayo, malalaman nyo ngayon kung anong meron doon sa tunay nating tahanan. Ang kalsada ay lantay na ginto. Wow. Slide ka doon. Lantay na ginto. Ang bintuan ng bahay ay? Ano ba ang bintuan ng bahay? Basa nyo na ba? Yung door lock. Ano yung door lock? Kung meron siya nabanggit, aspe. Jasper, no? Wala pa akong nakikitang Jasper. Nakita ko pala yung anak ni Stanley, Jasper. Pangalan kasi Jasper. Pero wala pa tayong nakitang gano'n. Mga mamahalin. So sa tunay nating tahanan, di ba may kanta ngayon? Ang tahanan ay pinto, tubig ay parang kristal, mansyon na tahanan, at tubig na nagbibigay ng buhay. Nandun po lahat yun sa everlasting life natin.
Actually, mararamdaman natin, simula dito sa lupa, pag nakilala natin ang Panginoon. So, makikita nyo, yung sinulat ni Apostol Pedro ay pinapaalalahanan niya. Kaya nga sa banang sulat niya, ang sabi niya, ako'y malapit ng kunin ng Diyos, malapit na ako mamatay. Ayaw sinabi sa akin ni Kristo, sabi ng Panginoon ni Pedro. Pero hindi pa rin ako magkasawang ulit-ulitin sa inyo ang paalalang ito. Sana po, nabasa niyo yun sa aklat ng Pedro. So ito pong tinatalakay natin ngayon, devotion ko ito. Devotion ko ito na kalipas na ng ilang araw nung ang tinatalakay ko natin 1 Peter. Devotion ko ito. Hinarap ko sa aking mga devotion, nagbukat ako, habi ko, Lord, sabi ko, prating mga devotion mo ako, kita papupuli ng message mo one day sa church. So ngayon, mananampalataya ka na ngayon. Uli ng Panginoon, huwag mong kalimutan ang paalala. Ano ang paalala? Paalala na mamuhay tayong may respeto sa Diyos dito sa lupa. So respect your God. Respect your Father. Ngayon, sino itong ating i-respetohin? Ang Ama sa langit. Na Aba, kung tawagin. Na nagsugo sa kanyang buktong na anak upang matubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. So ngayon, ang sabi po dito, ang word na pwede natin dito makuha, meron po ditong word na, ano po ba yung mga word of the day na pwede natin makuha, ng mga caption natin ngayon sa sarili natin na pwede natin makuha ngayon. Dito sa verse 17. Tingnan po yung mga word dyan. Ang sabi po dyan, ano, Heavenly Father, tapos, no favorites, judge or reward according to you do. Tapos merong reverent fear, merong temporary residence. So yung mga word of the day na pwede natin makuha na pwede may apply sa ating buhay. Yung nga lang temporary residence, malaking big deal na sa akin yan eh. Ako ay temporary lang dito sa lupa. Kahit hindi mo na, kung mga babae, kahit hindi mo na pagandahin ang iyong sarili kasi may darating na glorious body. Ang tawag yan sa glorious body ay ano? Heavenly body. Ano tawag yan sa ano? Glorified body. Ano ang atibayan na ganoon tayong glorified body? Nung binuhay na muli si Kristo, dinalo yung mga alagad, dumaan sa pinto, saan dumaan? Tumago sa pader, kantin ng glorified body. Ano? Yun po ang halimbawa na ibibigay sa lahat ng nagay Kristo ngayon. Kaya kung ngayon dito sa lupa, isa ka ng mananampalataya ng Panginoon, tinanggap mo siya bilang yung personal ng Panginoon tagapagligtas, you are entitled doon sa glorified body. Pero habang tayo entitled, nandito sa lupa, then nandito tayo sa, ano tawag dito? Temporary residence, ano sabi? Kailangan natin mamuhay sa kapanalan, mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. At ang sabi nga sa 1 sa 15, sa 14, sabi niya, huwag na kayo, baka mabulig pa kayo doon sa lumang masamang hilig ng luman yung buhay. Sabi niya, mag-ingat na kayo doon, layuan na. Ang hirap kaya, hindi ang hirap kasi pagka nananampalataya ka, babalik ka sa luma, ang hirap nun. Di po ba? Napakahirap bumalik. Lalong sasama ang kalagayan ng isang tao. Now, mga kapatid, bilang tayo ngayon, na mananampalataya na at mayroong paalala, gusto ko po makilala niyo yung Heavenly Father na sinasabi ko dito. Sino itong Heavenly Father? Ito. Na dapat ginagalang natin sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Sa ating prayer. Ang sabi ko sa Galatia, sabi ko ni Pablo, sa salitang Hebreo, sa po yung Aba. Pag sinulit po niyo yung salitang Aba sa concordance ng Biblia, sa salitang Hebreo, ang salitang Aba, tanging kabit lang sa Diyos. Sa langit, sa amang makalangit, na sa langit. Na kung saan, siya lang daw po ang tunay na makapagbibigay ng lahat ng kailangan natin. Ang ibig sabihin ng Aba, source of everything. The source of life. Kung kailangan mo ng buhay, siya yun. Kung kailangan mo ng mga bagay-bagay, siya yun. Siya yun. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 6, seek ye first His kingdom in His righteousness, and all these things shall be
added unto you. So yun po yung ibig sabihin ng Ama natin. Kaya masarap para pag nananalangin tayo. Dati hindi ko po binabanggit sa prayer yung salitang Aba o yung Father. Di ba may turo si Jesus Christ kung paano tayo mananalangin? Yung model ng prayer sa Matthew 6. Yung mga alagad hindi nagpaturo tungkol sa prayer kung paano mag-preach, kung paano mabuhay ng patay o maggawa ng miracles, pero nagpaturo po sila kung paano mag-pray. So kaya sabi ni Lord, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit. Sampay nawa kayo ng mga tao. Sabi niya, dumating nawa ang iyong paghahari. At ang sabi, ibigay mo sa amin ang aming pagkain sa araw-araw, yung daily bread. At ang sabi, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Hindi mo po kaming itulot na mahulog sa mga lulupit na tukso. So yung prayer, yung model ng prayer. So napansin po ba ninyo na sa prayer, naka-address sa ating Ama sa langit. Kaya sabi ko dito sa verse 17, yan mo tinatawag ng Ama sa prayer. Kayo po ba pag nananalangin, naka-address sa Father? Si Jesus Christ nagturo, ano mga bagay hingin ninyo sa Ama at sa aking pangalan ay ipagkakalob sa inyo. Sabi nga niya sa chapter 14, ano ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Ama. Kaya wala pa kayong natatanggap. Humingi na kayo sa aking pangalan. At ang sabi, at aking kayo pagkakalob sa inyo. So, naka-address sa Father, sinong sign? Sinong signatory? Limbawa, pag pupunta ka sa bangko, may doon kang cheque, meron naka-signature. May naka-signature. So, signatory po sa ating prayer, si Jesus Christ. Naka-address kanino? Naka-address kanino? Naka-address sa ating Ama nasa langit. Tapos, ang signatory, si Jesus Christ. Pag mananalangin tayo, sabi ng Panginoon, sa ating Ama, galing natin siya. Kaya pag nagawa na natin yun, at umuwi tayong gano'n, ang sabi, maganda magiging kalabasan ng ating prayer. Lalo sa pagpasalubong po natin sa bagong taon. Ngayon, bago tayo mag-pray, sa linggo, year-end and Thanksgiving celebration natin. So dalo po tayo, pati mga bago natin, sama natin. Dahil meron po tayong Thanksgiving, kagainan po tayo, at magiging po tayo ng mensahe. Tapos magkasalo-salo po tayo sa ating pinaka-habag ng Panginoon. Diretso komunyon po yun. At pagkatapos, magkakaroon po tayo ng iba pang pwedeng gawin pagkakaroon ng kanalihan. Na-experience lang po natin ang Thanksgiving, hindi ang Thanksgiving. Now, pagdating po ng first week ng January, yun ay ipagsalubong po natin sa unang linggo. So, ang message po natin ay tungkol sa pagtatanim at pagkaani. Ang ating tema po ngayon ay sowing and reaping. Ang ating pong text ay makukuha po natin sa Awit chapter 126 verse 5 to 6. Ang nakalagay po doon, yung mga nananangis, umiiyak, habang may dalang bini na nagtatanim, ay aani na mayroong tuwa. At yung mga bumahayo na may daladalang bini, nananangis, sabi niya, uuwi, may dalang harvest ay doon. So yun po ay tungkol sa ating mga ginagawa ngayon na panalangin para sa mga taong maliligtas. Sino po sa inyo nag-iiyak? Sino po sa inyo umiiyak sa Diyos sa harapan ng Ama? At hinihiling sa pangalan ng Jesus na yung asawa mo, yung mga anak mo, yung pamilya mo makakilala sa Kanya. Di ba nagdadala ka ng umiiyak ka? Sa linggo, sa mga ipapakita po natin na yung pag-iyak ay maganda. Ano ba nakalagay sa Bible? Yung iyak na magalang binhi para sa pagtatanim. Kaya yung pagtatanim, ay yung pag-pray na pag-iyak, may kasamang binhi dapat. At ang binhing yun, iniiyak mo sa pamilya, ang pamilya mo sa Lord, iniiyak mo, okay yun. Pero kung hanggang iyak ka lang sa prayer, wala kang dalang binhi, hindi tutubo. So kailangan siya po ay taniman. At kailangan may dalang binhi, salita ng Diyos ang kasunod. Di po ba? So, hindi pwedeng ang prayer, nag-pray ka, may dalagang word. Magkasunod siya.
yan, magkakaroon po ng harvest. Ang sabi po, ikay ha-harvest na mayroong tuwa. Sa mga sunod linggo, paliwanag po natin, talakay po natin yung Lucas, kung gaano po nagdiriwang ang Diyos sa langit dahil sa isang kaluluwang naligtas. At dapat nakalagay tayo dyan na tayo masaya. Sa anniversary, dapat masaya tayo dahil may mga bago. Walang celebration ng anniversary pag walang bago. Dapat walang anniversary. Walang celebration. May anniversary, walang celebration. Walang bago eh. So dapat tayo mag-celebrate pag may bago. Yun po ba? Celebrate tayo. Kahit isang kaluluwa lang ang tumanggap sa Lord. Worthy na po mag-celebrate sa harapan ng Diyos. Kung sa langit nga, milyon-milyon ang hinangdiriwang dito pa sa lupa. Kaya kung may bago po tayo sa next year, kung gana tayong bago, dapat tayo mag-celebrate sa March. So, ang March po, ang ating anniversary is a celebration. Celebration because there are the souls na saved. Dagdag doon sa mga mapupunta sa verse 17 na gagalang sa ating Diyos. Pamumuhay ng mayroong malinis na pamumuhay hanggang sa pagbalik ng Panginoon. So ngayon, umaga, sana nakita po niyo kung anong topic. Hindi ko po sinabi yung topic, sinabi ko lang po kanyang Ama. Ngayon, ano ang topic ngayon? Kung nag-take note ka, may topic. Kung wala kang take note, walang topic. Ang topic, ikaw. Hindi nag-take note. Okay? Kaya hindi ko po sinabi yung topic ngayon. Kayo po ang magsabi mamaya sa inyong learnings. Tanungin, ano topic ni Pastor? Ano ba yung dalang mensahe ni Pastor? Sabi ng isa, wala akong naintindihan, shotgun eh. Sa isang putok, maraming tama. Daming balang, daming bulitas eh. So, ikaw na kumintindi ngayon. Kasi po, ito po ay exegesis na mensahe. Ito po ay expository mensahe. Na maghahalongkat. Basta po ang ating pinag-usapan ay nasa verse 17, kinuha po natin yung mga konteksto kung bakit dapat na igalang ang ating Ama, paano tayo mabuhay. Ang mga sustansya niya ay nasa verse 1 hanggang verse 16. So ang ating focus, verse 17, diyan yung makikita po yung ating mensahe. Yung learnings, nasa verse 1 hanggang 16. May naintindihan tayo mga kapatid? So, yung topic ni Pastor, nandyan. Nabanggit ako kanina, di ba? Nagbigay ako ng mga word for the day. Pwede yun. Pwede po kayo nila. Pero kung tayo naintindihan, so yung mga bago po ay in-encourage ko namin kayo yung pala ay i-decide po ninyo na magkaroon ng Bible na sarili. At kung mayroon na kayong Bible na sarili, patulong po kayo sa mga umaangay sa inyo kung paano ginagawa ang devotion. At from that devotion ay encounter niyo si Lord. At pag ready na kayo kilalanin si Lord, ililid po namin kayo sa pagtanggap sa Kanya. At tuturuan namin kayo kung paano kayo lumago sa pagkakilala sa Panginoon. So mga kapatid, yun po ang ating ngayong umaga. Sana mayroon tayong naintindihan, mayroon tayong nakuhang aral, learnings. Kaya purihin ng Panginoon. Tayo po manalangin.